Hindi na lang sa dagat peligrosong bumubuntot ang China sa puwersa ng Pilipinas. Ang isa nilang helicopter, dinikitan ng eroplano ng BFAR na nagpapatrolya sa Panatag Shoal. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, dati naman ay malaya nakalilipad itong BFAR plane doon nga sa ibabaw ng Baho de Masinloc o yung tinatawag na Panatag Shoal. Pero kanina nga, Mel, ay ilang beses na binuntutan at dinikitan pa ng isang Chinese military helicopter. Maliban sa napuputol na radio challenge ng Chinese Navy, tila payapa ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal nang datna ng aming sinakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nag-iisa ang China Coast Guard 3305 na naispatan sa bukana ng Bahura. Bagamat may mas maraming Chinese militia vessel sa hilaga nito. Pero ilang minuto pa lang ng maritime patrol, lumapit na ang isang helicopter sa Panatag Shoal hanggang dumikit sa sinasakyan naming eroplano. Wala pa kanina ay binubuntatan na tayo nitong Chinese chopper na kulay gray at talagang hindi nila alintana yung distansya na malapit lamang dito sa buntot ng BFAR plane. Narito po tayo ngayon sa bukana nitong Baho de Masinloc kung saan sa loob ay may nakita tayo na magkakambal na Chinese militia vessel na nagbabantay sa loob at doon naman sa labas ito ay may isang China Coast Guard na nagbabantay para kung may lumapit ay check na tinataboy nila. Sa lapit ng bumubuntot na Chinese helicopter, lubha na raw itong delikado kaya niradyoan ito ng aming piloto ng 2 beses. Chinese military helicopter, you are violating the flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are a Philippine government aircraft performing our mandate to fly and conduct maritime survey over Baho de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Pero sa halip, lalo pang lumapit ng chopper na sa tansya ng aming kasama ay 6 na metro ang layo. Gaya ng mga barko ng China, sa bukana ng shoal naglagi ang chopper. Tila pagpapakita ng navigation at airspace sa shoal, kontrolado nila. Sa loob ng shoal, makikita ang tila magkakambal na militia vessel na nagbabantay sa bukana nito. Kaya hindi nakapagtatakang walang mangingisdang Pilipino na nakakapasok o nakakalapit doon kung saan maraming isda. Nang umalis kami sa shoal, tinatayang 25 nautical miles sa silangan ito, nadaanan namin ang Chinese Navy Warship 174 na may helipad at kung saan pinaniniwalaang galing ang chopper na bumuntot sa amin. Niradyohan pa kami ng Chinese warship. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Kinahapunan, ang China Coast Guard Vessel 3305 mula sa silangan ay nasa norte na. 6 na Chinese militia vessel naman ang nakapwesto sa hilagang silangan ng shoal. Ang magkadikit na militia vessel sa loob ng shoal, tila walang galawan. Makalipas ang ilang minuto, nagpakitang muli ang Chinese military chopper at tinahak ang direksyon namin pero hindi na dumikit. Wala ring palitan ng radio challenge. Mel, dati nang malaking problema yung freedom of navigation doon sa West Philippine Sea dahil nga sa pagiging agresibo ng mga barko ng China at ngayon naman itong panibagong hamon muli itong overflight o yung paglipad sa ibabaw ng West Philippine Sea, particular doon sa Baho de Masinloc. Pero sabi ng mga kasama nating piloto, sa kabila ng hamon na yan, ipagpapatuloy nila yung maritime patrol para pangalagaan ang ating exclusive economic zone. Balik sa iyo, Mel. Iyan, kasama ka pala. Hindi ba nagka-epekto sa paglipad o doon sa tinatawag na stability ng eroplano na sinasakyan ninyo? Yung paglapit ng chopper ng China kanina, anong naging pakiramdam mo, ikaw, personally? Iyan.
Well, Mel, may pangamba talaga no doon sa sinapit namin ano sapagkat Mel, eto lang yung bintana tapos tumitingin lang ako doon, nakikita ko talaga na napakalapit nitong chopper nila no at actually Mel, kapag ini-research mo yung chopper na yun, yung Z-90 nila ay talagang attack helicopter ito no, so hindi siya basta-basta chopper. At Mel, ang sinasabi sa atin ng mga piloto dahil nga sa napakalapit lang nung distansya na yun, kung meron man lang hangin na malakas na makasalubong kami o yung chopper niyang yon ay maaring magkatamaan yung aming sinasakyan na pareho. So talagang delikado yon, kaya nga ilang beses silang niradyohan, pero yun nga Mel, no, talagang hindi sila sumasagot. Pero Mel, ang talagang commitment naman ng mga piloto, talagang ipagpapatuloy nila yung pagbabantay at pagpapatrolya sa kabila nung nangyari kanina Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.